Kung natakam ka sa kinakain ko at hindi mo pa ito natitikman, aba tara na at magluto na tayo. Meron ako ditong biniling kalabasa na halagang 30 pesos. Hihiwain natin yan ng maninipis at ng mga maliliit na size lamang. Pwede din naman kayong gumamit dito ng mga nabibili dyan sa online. Pagkatapos ng kalabasa ay kumuha naman ako ng carrots at inihiwa ko din ito ng ganito kaliliit. Same sa kalabasa. Pinaghalo ko nga din yan dalawang yan. At kumuha na nga din pala ako dito ng sibuyas at hiniwa ko na din ito ng pagkaganito. At pagkatapos nga ay inihalo ko na dito sa carrots at kalabasa. Kumuha naman ako dito ng harina at tansya-tansya nga lang ang paglagay ko dyan. At pagkalagay ko nga ng harina ay hinalo-halo ko lang yan para malagyan lahat ng mga gulay. At kung kulang nga ay mag-add pa nga tayo ng harina. Sa isang bowl naman ay naglagay pa rin ako ng harina, naka-plastic nga lang. Nag-add na nga rin pala ako dito ng kaunting cornstarch. At pagkatapos ay nag-add na rin ako ng kalahating kutsaritang asin. Dinagdagan ko na nga din yan ng paminta para pampalasa. At kung meron kayong garlic powder dyan, ay dagdagan nyo na. At kung wala naman ay okay lang din. At nagtansya-tansya na nga lang din ako ng paglagay dyan ng tubig. At pag nakuha mo na yung ganyang consistency ay perfect na. Painit ka nga din ng kawali. At lagyan mo na nga din yan ng mantika. Kumuha naman ako dito ng platito at nilagyan ko naman ito ng mantika. Pinahid ko na nga lang yan sa buong platito. At pagkatapos ay inilagay ko na nga din itong mga gulay. Ikaw naman ang masusunod dyan kung gaano karami ang gusto mong ilagay. At pagkatapos ay ilagay na din natin yung mixture na ginawa natin kanina. Huwag na din na natin pala ito masyadong damihan ng lagay para naman ito ay lumutong. At pagkatapos ay siguraduhin nating mas mainit pa sa ulo natin itong mantika na nasa kawali bago natin ilagay. At para perfect na perfect ang pagkakaluto nito. At talagang masisigurado nating napakalutong at napakasarap. So ayan, tikiman time na! At mas masarap nga din pala ito kung isasawsaw din natin sa suka. At perfect nga din pala ito nating ipangulam sa kanin para maiba naman ang luto sa kalabasa. At pwede din natin itong ipakain sa mga anak natin na hindi masyadong kumakain ng gulay. Malutong na, masarap pa at masustansya pa. Gumawa ka na din dali para hindi ka nagkikrave dyan habang kumakain ako dito at nagmumukbang.